Noong taong 2015, isinaayos ng mga lider na gumawa ako ng mga tungkuling nakabatay sa teksto. Noong panahong iyon, pinungusan ng mga lider ang lider ng pangkat na si Changno dahil sa pagpapakita ng masamang saloobin sa paggawa ng tungkulin niya. Naniwala siyang isinaayos ng mga lider na pumunta ako dahil gusto nilang palitan ko siya. Kaya ginawa niyang mahirap ang mga bagay-bagay para sa akin sa bawat pagkakataon. Madalas, sa mga pagtitipon, kino-question niya ako tungkol sa mga problemang nauugnay sa mga sermon. Kung hindi ako nakakasagot, kinukutya ako ni Changno. Sasabihin, hindi ba't may kakayahan ka? Bakit pa ba isa sa ayos ng mga lider na pumunta ka? Habang pinakikinggan ko siya, nalilimitahan ng husto ang puso ko. Ang bawat pagtitipon ay isang pahirap. Dahil masama ang kalagayan ko, hindi ako nagkakaroon ng anumang ideya kapag sinusuri ko ang mga sermon. At hindi ko masangkapan ang sarili ko ng mga prinsipyo. Pakiramdam ko ay napakahirap gawin ang tungkuling ito at na hindi ko ito kayang gawin. Nagdadalamhati ang puso ko at gusto ko nang umuwi. Nang mismong nasa pinakamababa ang kalagayan ko, nakita ng katuwang kong sister na si Yang Guang na masama ang kalagayan ko at matyaga siyang nakipagbahaginan sa akin at tumulong sa akin. Hinikayat din niya akong huwag sukuan ang pagkakataong magawa ang tungkulin ko at sinabing pwede kong ibahagi at talakayin sa kanya ang anumang hindi ko nauunawaan at pwede kaming magtulungan. Maraming ibinahagi sa akin si Yang Guang at gumaan ang pakiramdam at mas nabigyang liwanag ang puso ko. Nagkaroon din ako ng determinasyong ipagpatuloy ang paggawa ng tungkulin ko. Kalaunan, gumugol ako ng oras at pagsisikap sa pagsasangkap sa sarili ko ng mga prinsipyo at lumapit ako kay Yang Guang para makipagbahaginan siya sa akin tungkol sa anumang hindi ko nauunawaan. Unti-unti, naunawaan ko ang ilang landas sa paggawa ng tungkulin ko at sobrang nagpapasalamat ako kay Yang Guang. Kalaunan, natanggal si Changno at inirekomenda ako ng mga kapatid ko para maging leader ng pangkat. Nangangambang hindi ko makakaya ang gampanin. Gusto ko itong tanggihan. Pero hinikayat ulit ako ni Yang Guang. Sinasabing sama-sama naming tatalakayin ng ibang miyembro ng pangkat ang anumang hindi ko kayang gawin at natutulungan din niya ako. Sa makatwid, tinanggap ko ang tungkulin ng leader ng pangkat. Sa panahong ito, madalas na tinatalakay sa akin ni Yang Guang ang landas para gawin ang tungkulin ko at umuusad ang gawain ng napakaayos. Sobra akong nagpapasalamat kay Yang Guang at pakiramdam ko ay kailangan kong tandaan ang pabor na ito sa puso ko. Kung sa hinaharap ay magkakaroon siya ng anumang problema, kailangan kong gawin ang pinakamakakaya ko para tulungan siya. Hindi ako pwedeng mawala ng utang na loob. Pagkalipas ng ilang panahon, umuwi si Yang Guang para bumisita. Pero hindi pumayag ang anak niya na umalis siya para muling gawin ang tungkulin niya. Sinabi pa nga nitong kapag matanda na siya, hindi siya nito aalagaan, kung kaya't nalimitahan si Yang Guang. Palagi siyang namumuhay sa isang negatibong kalagayan at hindi nagdadala ng pasanin sa paggawa ng tungkulin niya. Nakipagbahaginan ako sa kanya at ilang beses siyang tinulungan, pero hindi pa rin talaga niya nabago ang kanyang kalagayan. Kalaunan, dumating ang isang sulat mula sa mga lider, sinasabing malubha ng nahahadlangan ng kalagayan ni Yang Guang ang gawain, at kung hindi niya ito babaguhin agad, ay dapat siyang tanggalin. Nang mabasa ko ang sulat, nabalisa ako ng husto. Naisip ko kung paano ako natulungan ng malaki ni Yang Guang kapag may mga paghihirap ako. Kaya kailangan ko siyang bigyan ng malaking tulong sa sandaling ito. Pagkatapos, hinanap ko si Yang Guang at nakipagbahaginan sa kanya. Sinabi niyang medyo mabuti na ang kalagayan niya at medyo gumaan ang pakiramdam ko. Sa isa pang pagkakataon, may ilang hawak na sermon si Yang Guang na agarang nangangailangan ng pagsusuri. Pero pagkalipas ng kalahating buwan, hindi pa rin niya natatapos suriin ang mga iyon.
Nakita ko na wala ang puso at isip ni Yang Guang sa tungkulin niya at na kung magpapatuloy ito, maaantala ang gawain. Naisip kong magsaayos ng ibang tao para gumawa nito. Pero pagkatapos ay naisip ko rin, kung masusuri ni Yang Guang ang mga sermon, maituturing iyong pagkakamit niya ng ilang resulta sa paggawa ng tungkulin niya at hindi siya maitatalaga sa ibang tungkulin. Kailangan ko siyang alalayan sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay pumunta ako para makipagbahaginan kay Yang Guang at tingin sa kanyang baguhin ang saloobin niya sa tungkulin niya at suriin ang mga sermon ng may pagmamadali. Gayunpaman, lumipas ang ilan pang araw at wala pa ring pag-usad. Tinanong ko sa kanya ang tungkol sa partikular na dahilan pero hindi siya sumagot ng matapat. Napagtanto kong hindi ko pwedeng patuloy na hingin sa kanyang asikasuhin ang mga sermon at dali-daling nagsaayos ng ibang tao para gumawa nito. Nang makita kong naantala na ang gawain, nakadama ako ng matinding paninisi sa sarili. Alam kong kailangang tanggalin si Yang Guang dahil sa palagi niyang pagkabigo na mapabuti ang kalagayan niya. Pero pagkatapos ay naisip ko, sa simula pa lang ay hindi na maganda ang kalagayan niya. Ano ang mangyayari kung matapos siyang matanggal, hindi niya maranasang makaalis dito? Hindi ko ito kayang gawin. Gulong-gulo ang puso ko. Noong panahong iyon, nagkataon na kailangan ng mga tao para sa isa pang gampanin. Kung kaya't isinaayos ko na si Yang Guang ang pumunta at gumawa nito. Pagkatapos, wala akong anumang naging balita sa kanya. Makalipas ang 1 taon, nahalal ako bilang isang leader sa iglesia. Minsan, binabasa ko ang isang ulat ng gawain at nalaman kong masyadong pasibo si Yang Guang sa paggawa ng tungkulin niya. Madalas na umuuwi at ipinapasa ang lahat ng gawain niya sa katuwang niya. Dagdag pa rito, may mga panganib sa sariling kaligtasan ni Yang Guang at hindi ligtas na patuloy siyang magpabalik-balik. Nabigyan na siya ng pagbabahagi ng tungkol dito pero hindi niya ito tinanggap. Sa sandaling mabasa ko na pareho ng dati ang pag-uugali ni Yang Guang at hindi talaga nagbago, naisip kong talakayin sa sister na katuwang ko kung kailangan bang maitalaga si Yang Guang sa ibang tungkulin. Gayunpaman, agad ko ring naisip kung paanong napakalaki ng naitulong ni Yang Guang sa akin sa pinakamadilim na sandali ko. Pero ngayon ay gusto ko siyang tanggalin sa sandaling naging leader ako. Kung matutuklasan niya, hindi ba't sasabihin niyang wala akong konsensya, na wala akong utang na loob? Kapag nagkita kami sa hinaharap, wala akong mukhang maihaharap sa kanya. Sa makatwid, ayaw ko nang banggitin ang usapin sa katuwang kong sister. Pagkatapos, nang makita ko si Yang Guang, nakipagbahaginan ako sa kanya tungkol sa kalikasan at mga kahihinat na ng paggawa sa tungkulin niya sa ganitong paraan. At binalaan siya na kung hindi niya babaguhin ang kalagayan niya ay matatanggal siya. Sa harapan ko, agad na sumang-ayon si Yang Guang. Gayunpaman, hindi ko inasahan na makalipas ang wala pang 1 buwan, nagpadala ng sulat ang sister na katuwang ni Yang Guang para sabihin na malaki pa rin ang tendensiya niyang bitiwan ang tungkulin niya at malubhanan nitong nahadlangan ang gawain. Sa puso ko, nakadama ako ng matinding paninisi sa sarili. Kung agad ko siyang tinanggal, hindi sana niya naantala ang gawain ng 1 pang buwan. Napagtanto kong palaging ganoon ang pag-uugali ni Yang Guang at hindi mababago sa pamamagitan lang ng pagtulong sa kanya ng ilang beses at nagpa siya akong tanggalin siya. Pagkatapos, pinagnilayan ko ang sarili ko. Bakit ba hindi ko mapangasiwaan ng ayon sa mga prinsipyo ang anumang isyong may kaugnayan kay Yang Guang? Nakabasa ako ng 2 sipi ng mga salita ng Diyos. Lubhang sentimental ang ilang tao. Araw-araw, sa lahat ng kanilang sinasabi at sa kung paano sila umasal at mga siwa ng mga bagay, namumuhay sila ayon sa kanilang mga damdamin.
Nakararamdam sila ng mga bagay-bagay para sa taong ito at sa taong iyon. At ginugugol nila ang kanilang mga araw sa pag-aasikaso ng mga usapin, ng mga ugnayan at damdamin. Sa lahat ng kanilang kinakaharap, nabubuhay sila sa mundo ng mga damdamin. Kapag namatay ang di nananampalatayang kamag-anak ng gayong tao, iiyak siya ng 3 araw at hindi pumapayag na ilibing ang bangkay. May mga damdamin pa rin siya para sa namatay at masyadong nangingibabaw ang kanyang mga damdamin. Masasabi na ang mga damdamin ang nakamamatay na kapintasan ng taong ito. Nililimitahan siya ng kanyang mga damdamin sa lahat ng bagay. Wala siyang kakayahang magsagawa ng katotohanan o kumilos ayon sa prinsipyo, at madalas na siya ay malamang na maghimagsik laban sa Diyos. Ang mga damdamin ang pinakamatindi niyang kahinaan, ang kanyang nakamamatay na kapintasan, at ganap na kaya siyang sirain at ipahamak ng kanyang mga damdamin. Ang mga taong sobrang sentimental ay walang kakayahang isagawa ang katotohanan o magpasakop sa Diyos. Sila ay abala sa laman at sila ay hangal at magulo ang pag-iisip. Kalikasan ng gayong klase ng tao ang maging labis na sentimental at namumuhay siya ayon sa kanyang mga damdamin. Ano ang naglalarawan sa mga damdamin? Tiyak na hindi ang anumang positibo. Ang mga ito ay nailalarawan ng isang pagtuon sa mga ugnayan ng laman at ng pagtugon sa mga kagustuhan ng laman. Paboritismo, pagtatanggol sa maling gawa, bulag na pagmamahal, pagpapalayaw at pagpapakasasa ay lahat nasa ilalim ng mga damdamin. Ang ilang tao ay masyadong nagpapahalaga sa mga damdamin at anuman ang mangyari sa kanila, kumikilos sila batay sa kanilang mga damdamin. Sa kanilang puso, alam na alam nilang mali ito. Gayunpaman ay hindi pa rin nila magawang maging objektibo, lalo na ang kumilos ayon sa prinsipyo. Kapag palaging nalilimitahan ng mga damdamin ang mga tao, kaya ba nilang isagawa ang katotohanan? Napakahirap nito. Ang kawalan ng abilidad ng maraming tao na isagawa ang katotohanan ay pangunahing bunga ng mga damdamin. Itinuturing nila ang mga damdamin bilang napakahalaga at inuuna nila ang mga ito. Mga tao ba sila na nagmamahal sa katotohanan? Tiyak na hindi. Ano ang diwa ng mga damdamin? Ito ay ang pag-una sa mga damdamin ng laman at pagkikibit-balikat sa mga katotohanang prinsipyo. Ang mga pagpapamalas ng mga damdamin ay mailalarawan gamit ang ilang salita at parirala. Paboritismo, pagprotekta sa iba ng walang prinsipyo, pagpapanatili ng mga ugnayan ng laman, at kawalan ng pagiging patas. Ang mga ito ang mga damdamin. Inilalantad ng Diyos na ang mga napaka-sentimental na tao ay nalilimitahan ng mga damdamin sa lahat ng bagay. Hindi nila kayang isagawa ang katotohanan at hindi kayang gawin ang mga bagay-bagay ng ayon sa prinsipyo. Kahit na sa mga puso nila, alam na alam nilang hindi tama ang ginagawa nila, hindi pa rin nila kayang pangasiwaan ng walang kinikilingan ang gawain nila. Napaka-sentimental kong tao at naibunyag ko ang mga damdamin ko sa mga pakikisalamuha ko kay Yangwang. Noong kasisimula ako palang gumawa ng mga tungkuling nakabatay sa teksto, madalas akong namumuhay sa pagiging negatibo at naiisip na talikuran ang tungkulin ko. Si Yangwang ang paulit-ulit na matyagang tumulong sa akin para magkaroon ako ng pananalig na gawin ang tungkulin ko. Nadama kong naging mabuti siya sa akin at pinakitaan niya ako ng kabutihan. Pagkatapos kong maging leader ng pangkat, nakita ko na palaging namumuhay si Yangwang nang nakatali sa pagmamahal niya sa pamilya niya na nakahahadlang sa gawain. Gayunpaman, hindi ko siya tinanggal. Bagkus ay pinrotektahan pa nga siya.
Hindi ko iniulat sa mga lider ang tunay niyang sitwasyon at binigyan siya ng sunod-sunod na pagkakataon para makapagpatuloy siya sa paggawa ng mga tungkulin. Ang resulta, naantala nito ang gawain. Pagkatapos kong maging leader sa iglesia, nakita kong palaging hindi nagdadala ng pasanin si Yangwang sa tungkulin niya at dapat na matanggal siya. Pero inalala ko ang kabutihang ipinakita niya sa akin. Nang maisip ko ang tulong na ibinigay niya sa akin, hindi ko makayang tanggalin siya at patuloy ko siyang pinrotektahan batay sa mga damdamin. Patuloy kong binigyan si Yangwang ng sunod-sunod na pagkakataon, pero nagdulot ito ng pagkagambala at pagkakagulo sa gawain. Napagtanto ko na ang pagkilos batay sa mga damdamin ay magriresulta lang sa paglaban ko sa Diyos at pagkakanulo ko sa Diyos. Sinisi ko ng matindi ang sarili ko dahil sa pag-uugali ko at kinamuhian ko ang sarili ko dahil sa pamumuhay sa mga damdamin ng laman at sa hindi pagpuprotekta sa gawain ng iglesia. Nagdasal ako sa Diyos. Mahal kong Diyos, ayaw ko nang kumilos batay sa mga damdamin. Dapat akong magsagawa ayon sa mga prinsipyo at protektahan ang gawain ng iglesia. Naway akayin mo ako para maisagawa ko ang katotohanan. Pagkatapos, tinalakay ko ang usapin sa katuwang kong sister at tinanggal si Yangwang. Noon lang ako napalagay sa puso ko. Pagkatapos, nabasa ko ang mga salita ng Diyos na naglalantad sa tradisyonal na ideya na ang kabutihang natanggap ay dapat na buong pasasalamat na suklian at nagkamit ng kaunting pagkaunawa sa kalagayan ko. Ang ideya na ang kabutihang natanggap ay dapat na buong pasasalamat na suklian ay isa sa mga klasikong pamantayan sa tradisyonal na kultura ng Tsino para husgahan kung ang moral na pag-asal ng isang tao ay mabuti ba o masama. Kapag kinikilatis kung ang pagkatao ng isang tao ay mabuti o masama, at kung ano ang kalagayan ng kanyang moral na pag-asal, isa sa mga pinagbabatayan ay kung sinusuklian ba niya ang mga pabor o tulong na natatanggap niya. Kung siya ba ay isang tao na buong pasasalamat na sinusuklian ang kabutihang natanggap o hindi. Sa loob ng tradisyonal na kultura ng Tsino, at maging sa loob ng tradisyonal na kultura ng sangkatauhan, itinuturing ito ng mga tao bilang isang mahalagang pamantayan para sa pagsukat sa wastong pag-asal ng isang tao. Kung hindi marunong ang isang tao na buong pasasalamat na suklian ang kabutihang natanggap niya, ituturing siyang isang taong walang utang na loob, bilang isang taong walang konsensya, at hindi karapat-dapat na pakisamahan na dapat hamakin at itaboy ng lahat. Samantala, kung marunong ang isang tao na buong pasasalamat na suklian ang kabutihang natanggap niya, ibig sabihin, pagkatapos niyang makatanggap ng mga pabor o tulong mula sa ibang tao, hindi siya walang utang na loob at ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para suklian ang taong iyon. Ituturing naman siyang isang taong may konsensya at pagkatao. Kung ang isang tao ay nakatanggap ng mga pabor o tulong mula sa ibang tao, pero hindi marunong suklian ang kabutihan nito, o nagpapahayag lang ng kanyang pasasalamat gamit ang isang simpleng salamat at wala nang iba pa, hindi ba makakaramdam ng pagkabagabag sa kanyang puso ang taong nagpakita sa kanya ng kabutihan? Hindi ba nito iisipin? Hindi karapat-dapat tulungan ang taong iyon. Wala siyang kwenta. Tinulungan ko siya ng husto, pero hindi man lang niya alam kung paano ako susuklian. Wala talaga siyang konsensya o pagkatao at hindi siya karapat-dapat pakisamahan. Kung makakatagpo itong muli ng ganitong uri ng tao, tutulungan pa rin ba nito ang taong iyon? Malamang ay hindi na nito gugustuhin. Mula sa nakaraang karanasan nito, natuto na ito ng isang aral. Hindi ako pwedeng tumulong sa kahit sino lang
Kailangan nilang malaman kung paano buong pasasalamat na suklian ang kabutihang natatanggap nila. Kung sila ang uri ng taong walang utang na loob na hindi ako susuklian sa tulong na ibinigay ko sa kanila, mas mabuti pang hindi ko na lang sila tulungan. Kung makakatagpo kayo ng ganitong uri ng sitwasyon, hindi ba iyan din ang magiging pananaw ninyo? Oo. Bago mo naunawaan ang katotohanan, namuhay ka ayon sa iyong konsensya at kahit sino pa ang nagkaloob ng kabutihan sa iyo o tumulong sa iyo, kahit pa masasamang tao o mga sanggano sila, talagang susuklian mo sila at pakiramdam mo ay kailangan mong humarap sa panganib para sa iyong mga kaibigan at isa panganib pa ang iyong buhay para sa kanila. Ang mga lalaki ay dapat na magpaalipin sa kanilang mga tagapangalaga bilang kabayaran, habang ang mga babae ay dapat na magpakasal at mag-anak para sa kanila. Ito ang ideyang itinatanim ng tradisyonal na kultura sa mga tao. Inuutusan silang buong pasasalamat na suklian ang kabutihang natanggap. Ang resulta, iniisip ng mga tao na tanging ang mga taong nagsusukli sa kabutihan ang may konsensya. At kung hindi sila nagsusukli sa kabutihan, tiyak na wala silang konsensya at hindi sila makatao. Matibay na nakatanim ang ideyang ito sa puso ng mga tao. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, napagtanto ko na noong palagi kong inaalala ang kabutihang ipinakita sa akin ni Yangguang at hindi siya tinatanggal, nagagapos ako ng tradisyonal na kultural na ideya na ang kabutihang natanggap ay dapat na buong pasasalamat na suklian. Noong napakabata ko pa, madalas kong naririnig na sinasabi ng lola ko, sa sarili mong asal, kailangan mong matutong maging mapagpasalamat. Kailangan mong malaman na ang kabutihang natanggap ay dapat na buong pasasalamat na suklian. Kung hindi mo alam na dapat mong suklian ang kabutihan, magiging isa kang taong walang utang na loob at walang sino mang magkakagustong makisalamuha sa iyo. Sa ganitong paraan umasal ang nanay ko. Natatandaan ko na noong may sakit ang nakababata kong kapatid na lalaki, nagastos namin ang lahat ng ipon ng pamilya namin. Ang lahat ng tao sa nayo namin ay lumikom ng mga pondo para tulungan ang pamilya namin. Tinandaan ng nanay ko ang kabutihan ng ibang taga-nayon at sa anihan ng taglagas kada taon, nagmamadali siyang tapusin ang gawain ng pamilya namin para makapunta at makatulong siya sa ibang taga-nayon sa gawain ng mga ito. Sinasabi ng lahat ng tao sa nayo namin na may mabuting pagkatao ang nanay ko at karapat-dapat na pakisamahan. Noong panahong iyon, madalas sabihin sa akin ng nanay ko na tinulungan kami ng ibang taga-nayo noong nasa kagipitan kami, kung kaya't kailangan naming maging mapagpasalamat. Sa tuwing nasa kagipitan ang sinuman, dapat kaming mag-alok ng tulong at talagang hindi pwedeng wala kaming konsensya. Unti-unti, nabahira nito ang pag-iisip ko at naniwala na rin ako na ang mga tao lang na nakauunawa sa ang kabutihang natanggap ay dapat na buong pasasalamat na suklian ang mabubuting tao. At na kung may isang taong hindi nakauunawa sa kahalagahan ng pagsusukli sa kabutihan, wala siyang konsensya at hindi siya karapat-dapat pakisamahan. Pagkatapos kong magsimulang sumampalataya sa Diyos, tinulungan at sinuportahan ako ni Yangguang sa maraming pagkakataon sa tuwing nagkakaroon ako ng mga paghihirap o nagiging negatibo at mahina ako. Ang resulta, naisip kong kailangan kong suklian ang kabutihang ito. Kung kaya, nang kailangan ko siyang tanggalin, pinoprotektahan ko siya ng labag sa mga prinsipyo. Binigyan ko siya ng sunod-sunod na pagkakataon at ang resulta, naantala ko ang gawain ng iglesia. Nasuklian ko ang kabutihan, pero nagulo ang gawain ng iglesia. Namumuhay ako batay sa tradisyonal na kultural na ideya na ang kabutihang natanggap ay dapat na buong pasasalamat na suklian. At hindi ako naglapat ng kahit katiting na prinsipyo sa paraan ng pag-asal ko
o sa paraan ng paggawa ko sa mga bagay-bagay. Napagtanto ko na ang pananaw na ang kabutihang natanggap ay dapat na buong pasasalamat na suklian ay hindi isang positibong bagay at hindi nakaayon sa katotohanan. Nagbasa ako ng isa pang sipi ng mga salita ng Diyos at nagkaroon ng mas malinaw na pananaw sa pagiging walang katotohanan ng ideya na ang kabutihang natanggap ay dapat na buong pasasalamat na suklian. Ang mga kasabihan tungkol sa wastong asal tulad ng ang kabutihang natanggap ay dapat na buong pasasalamat na suklian ay hindi eksaktong sinasabi sa mga tao kung anong mga responsibilidad ang dapat nilang tuparin sa loob ng lipunan ng tao. Sa halip, hinihiling ng mga ito sa mga tao na kumilos at magsagawa ayon sa mga kasabihang ito, anuman ang mga pangyayari. Ang gayong mga kwento ay naipasa-pasa mula sa sinaunang Tsina. Halimbawa, ang isang nagugutom na pulubing batang lalaki ay inampo ng isang pamilya na nagpakain, nagbihis, nagsanay sa kanya sa martial arts, at nagturo sa kanya ng lahat ng uri ng kaalaman. Naghintay ang pamilya na lumaki siya, at pagkatapos ay sinimulang gamitin siya bilang mapagkakakitaan. Pinalalabas siya para gumawa ng masama, pumatay ng mga tao, at gumawa ng mga bagay na ayaw niyang gawin. Kung titingnan mo ito batay sa lahat ng pabor na natanggap niya, ang nangyari sa kanya ay isang mabuting bagay. Pero kung iisipin mo ang mga napilitan siyang gawin kalaunan, mabuti ba talaga ito o masama? Masama ito. Pero sa ilalim ng pagkukondisyon ng tradisyonal na kultura gaya ng ang kabutihang natanggap ay dapat na buong pasasalamat na suklian, hindi nakikita ng mga tao ang pagkakaiba nito. Sa panlabas, mukhang walang pagpipilian ang batang lalaki, kundi gumawa ng masasamang bagay at manakit ng mga tao, maging mamamatay tao, mga bagay na hindi gugustuhin gawin ng karamihan. Ngunit hindi ba't ang katunayang ginawa niya ang masasamang bagay na ito at pumatay siya ayon sa utos ng kanyang amo, sa kaibuturan, ay nagmumula sa kanyang pagnanais na suklian ang kanyang amo para sa kabutihan nito? Partikular na dahil sa pagkukondisyon ng tradisyonal na kultura ng Tsina, gaya ng ang kabutihang natanggap ay dapat na buong pasasalamat na suklian. Hindi mapigilan ng mga taong maimpluwensyahan at makontrol ng mga ideyang ito. Ang paraan ng kanilang pagkilos at ang mga layunin at motibasyon sa likod ng mga pagkilos nila ay tiyak na napipigilan ng mga ito. Nang udyukan siya ng pamilyang ito na gumawa ng masama, ano ang una niyang naisip? Iniligtas ako ng pamilyang ito at nagpakita sila sa akin ng kabutihan. Dapat kong suklian ang kanilang kabutihan. Dahil utang ko ang buhay ko sa kanila, dapat ko itong ialay sa kanila. Dapat kong gawin anuman ang hilingin nila sa akin, kahit na hilingin nila sa akin gumawa ng masama at pumatay ng mga tao, hindi ko maaaring isaalang-alang kung ito ay tama o mali. Dapat lang akong tumuon sa pagsukli sa kanilang kabutihan. Karapat-dapat pa ba akong tawaging tao kung hindi ko susuklian ang gayon kadakilang kabutihan? Kaya, para suklian ang kanilang kabutihan, ginawa niya anuman ang hilingin nila sa kanya nang walang pag-aalinlangan, kahit na hiniling sa kanyang pumatay ng mga tao at gumawa ng masasamang bagay. Para lang suklian ang kanilang kabutihan, buong kapasyahan siyang kumilos ng walang pag-aatubili, ng walang anumang pagdududa. Kaya, anong pananaw ang nangibabaw sa pag-uugali at mga pagpapamalas na ginawa niya para suklian ang kanilang kabutihan?
Hindi ba't isinasakatuparan niya ang pamantayang iyon ng moralidad? Oo. Ano ang nakikita mo mula sa halimbawang ito? Mabuti ba o hindi ang kasabihang, ang kabutihang natanggap ay dapat na buong pasasalamat na suklian? Hindi. Walang prinsipyo rito. Ang totoo, may prinsipyo nga ang lalaki. At ito iyon. Ang kabutihang natanggap ay dapat na buong pasasalamat na suklian. Kung may gumagawa sa iyo ng kabutihan, dapat mo silang suklian. Kung hindi mo ito magagawa, hindi ka tao at wala kang masasabi kung ikaw ay kukondinahin dahil dito. Ayon sa kasabihan, ang isang patak ng kabutihan ay dapat suklian ng umaagos na bukal. Na isang maliit na bagay kumpara sa sitwasyon ko. Ang aking natanggap ay hindi munting kabutihan, bagkus ay isang kabutihang nagligtas ng buhay ko. Lalong dapat kong suklian ito ng aking buhay. Hindi niya alam kung ano ang mga limitasyon o mga prinsipyo para sa pagsusukli sa kabutihan. Naniniwala siya na ang kanyang buhay ay ibinigay sa kanya ng pamilyang iyon, kaya dapat niya itong ilaan sa kanila bilang kapalit at gawin ang anumang hinihingi nila sa kanya, kasama na ang pagpatay o iba pang paggawa ng kasamaan. Ang ganitong paraan ng pagsusukli sa kabutihan ay walang mga prinsipyo o limitasyon. Naging kasabwat siya ng masasama at sa paggawa nito ay sinira niya ang kanyang sarili. Tama bang suklian niya ang kabutihan sa ganitong paraan? Hinding-hindi. Kahangalan ang ganitong pagsasagawa ng mga bagay-bagay. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, nakita ko na sa sandaling mataniman ni Satanas ang mga tao ng ideya na ang kabutihang natanggap ay dapat na buong pasasalamat na suklian. Walang pakundangan nilang sinusuklian ang kabutihang ito sa kabila ng lahat at hindi alintana ang tama at mali. Kumikilos sila ng walang prinsipyo at ng walang anumang pahiwatig ng pinakamababang pamantayan sa konsensya nila. Namumuhay ako ayon sa ideya na ang kabutihang natanggap ay dapat na buong pasasalamat na suklian. Para masuklian si Yang Guang sa tulong na ibinigay niya sa akin, bukod sa hindi ko siya tinanggal, tinulungan ko pa siya at binigyan siya ng sunod-sunod na pagkakataon. Kahit na malinaw kong nalalaman na hindi siya angkop sa paggawa ng mga tungkulin. Ang resulta, naantala ang gawain ng iglesia. Naitali at naigapos ako ng ideya na ang kabutihang natanggap ay dapat na buong pasasalamat na suklian at hindi nagkaroon ng abilidad na kilatisin ang tama sa mali. Kumilos ako ng labag sa mga prinsipyo at naantala ko ang gawain ng iglesia. Masyado akong naguluhan. Kung hindi dahil sa paglalantad ng mga salita ng Diyos, at kung hindi ko ito nakilatis ayon sa mga salita ng Diyos, maniniwala pa rin ako na tama ang nagawa ko. Hindi namamalayang napinsala na ako ng tradisyonal na kultura. Isang araw noong Abril 2023, nagpadala ng liham ang mga lider na humihiling na sumulat ako ng pagsusuri kay Yang Guang. Naisip ko ang sinabi kamakailan ng katuwang ko na kapag may isinasaayos na mga tungkulin para kay Yang Guang, hindi niya tinatanggap ang mga iyon at sinabi pa nga niya na ang paghingi sa kanyang gumawa ng mga tungkulin ay pagkakait sa kanya ng kalayaan. Hindi ginagawa ni Yang Guang ang mga tungkulin niya. Magpahanggang sa kasalukuyang panahon, bukod pa sa ilan sa pag-uugali niya kapag ginagawa ang tungkulin niya dati. Alam ko na kung isusulat ko ang lahat ng ito, malamang na mapapaalis si Yang Guang. Kung matutuklasan niyang nagbigay ako ng impormasyon tungkol sa pag-uugali niya, kamumuhian ba niya ako? Iisipin ba niyang hindi ako makatao? Pero kung hindi ko naman ito isusulat, mawawalan ako ng isang pagkakataong maisagawa ang katotohanan. Isa itong pagkakasala sa Diyos.
Noong gabing iyon, pabiling-biling ako sa kama, hindi makatulog. Habang naghahanap at nagninilay ako, naisip ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos at tinanap ko ito para basahin. Kung minsan, gagamitin ng Diyos ang mga serbisyo ni Satanas upang tulungan ang mga tao. Ngunit kailangan nating siguraduhin sa Diyos tayo magpapasalamat sa gayong mga pagkakataon at hindi tayo magsusukli ng kabutihan kay Satanas. Ito ay usapin ng prinsipyo. Kapag nakatagpo ka ng tukso sa anyo ng isang masamang tao na nagpapakita ng kabutihan sa iyo, dapat mo munang linawin sa iyong puso kung ano ang kanyang mga intensyon at motibo sa pagtulong sa iyo at pagbibigay sa iyo ng mga pakinabang, at kung siya ba talaga ay isang mabuting tao o isang masamang tao. Bagamat hindi mali ang ideya ng pagsukli sa kabutihan, dapat kang magkaroon ng mga prinsipyo at limitasyon kung paano mo ito isinasagawa. Nakadepende rin ito sa kung anong uri ng tao ang nagmagandang loob sa iyo at kung anong mga kahihinatnan ang idudulot ng iyong pagsukli sa kanilang kabutihan. Dapat mong harapin ang gayong mga sitwasyon sa fleksibling paraan. Kung gusto kang iligtas ng Diyos, kahit kaninong serbisyo pa ang gamitin niya upang maisakatuparan ito, dapat mo munang pasalamatan ang Diyos at tanggapin ito na mula sa Diyos. Hindi mo dapat idirekta lang sa mga tao ang iyong pasasalamat, lalong huwag mong ialay ang iyong buhay sa isang tao bilang pasasalamat. Isa itong malaking pagkakamali. Ang mahalaga ay mapagpasalamat ang iyong puso sa Diyos at tinatanggap mo ito mula sa Kanya. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, biglang nakadama ng pagpapalaya ang puso ko. Noon pa man ay naging mapagpasalamat na ako kay Yangguang at naniwala na ang dahilan kung bakit hindi ko tinalikuran ang tungkulin ko noon ay dahil binigyan ako ni Yangguang ng pagbabahaginan at tulong. Sa puso ko, kailanman ay hindi ko nabitiwan ang kabutihang ito at ginusto kong suklian siya. Talagang napakahangal at napakabulag ko. Ang Diyos ang may kataas-taasang kapangyarihan at nag-o-orden sa kung anong tungkulin ang pwedeng gawin ng isang tao at kung kailan niya gagawin ang isang partikular na tungkulin. Nang tulungan ako ni Yangguang, pinamatnugutan at isinaayos iyon ng Diyos. Hindi ko dapat ipinalagay na galing kay Yangguang ang lahat ng kabutihan. Ang Diyos ang dapat kong pinasalamatan. Nagbasa pa ako ng mas marami sa mga salita ng Diyos. Sa realidad, suklian mo man sila o hindi, ikaw pa rin ay ikaw. Ikaw pa rin ang parehong uri ng tao. Walang magbabago kung susuklian mo man o hindi ang kanilang kabutihan. Ang iyong pagkatao ay hindi magbabago at ang iyong tiwaling disposisyon ay hindi mapipigilan dahil sinuklian mo ang isang kabutihan. Gayon din, ang iyong tiwaling disposisyon ay hindi lalala dahil hindi mo ito nasuklian ng maayos. Ang pagsukli man o hindi sa isang kabutihan ay hindi makapagtutukoy kung mayroon ka mang pagbabago sa iyong karakter, ni hindi nito matutukoy kung tunay mong tinataglay ang katotohanang realidad. Sa makatwid, para sa akin, ang kasabihang ito tungkol sa pagsukli sa kabutihan ay sadyang walang batayan. Hindi masasabing ang pagsukli sa kabutihan ay ganap na mali. Kailangan mo lang itong ituring bilang isang obligasyon at isang responsibilidad. Ito rin ay isang likas na ugali ng konsensya ng pagkatao ng isang tao. Kung ang isang tao ay tunay na nagpakita sa iyo ng kabutihan at isang mabuting tao, kung gayon, kapag may mga paghihirap siya, dapat mong tuparin ang iyong responsibilidad at obligasyon at tulungan siya sa abot ng iyong makakaya. Sapat na iyon. Anong prinsipyo ang dapat pagbatayan ng pagtrato ng mga tao sa iba ayon sa hinihingi ng mga salita ng Diyos? Mahalin kung ano ang minamahal ng Diyos
at kamuhian kung ano ang kinamumuhian ng Diyos. Ito ang prinsipyong dapat sundin ng mga tao. Mahal ng Diyos ang mga naghahangad ng katotohanan at nakasusunod sa kanyang kalooban. Ito rin ang mga taong dapat nating mahalin. Ang mga hindi nakasusunod sa kalooban ng Diyos, mga namumuhi at naghihimagsik laban sa Diyos, ito ang mga taong kinasusuklaman ng Diyos at dapat din natin silang kasuklaman. Ito ang hinihingi ng Diyos sa tao. Pagkatapos pagnilayan ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na sa Diyos ay sadyang walang ganoong konsepto ng kabutihan. Hindi mo dapat suklian ang mga kabutihan ng mga taong tumulong sa iyo nang walang pagsasaalang-alang sa hangganan. Sa halip, dapat mong tuparin ang mga responsibilidad mo sa abot ng mga abilidad mo. Pero hindi mo dapat labagin ang katotohanang prinsipyo. Kung lumalabag ang isang bagay sa katotohanang prinsipyo, dapat ay tumanggi kang gawin ito at magsagawa ka ng ayon sa mga hinihingi ng Diyos. Para naman sa mga taong naghahangad sa katotohanan at handang gawin ang tungkulin nila, kahit na magbunyag pa sila ng katiwalian, dapat mong subukan ang makakaya mo para tulungan sila ng may mapagmahal na puso basta't handa silang magsisi at magbago. Hindi mo dapat tingnan kung natulungan ka nila o kung pinakitaan ka nila ng kabutihan. Para naman sa mga taong hindi naghahangad sa katotohanan, hindi handang gawin ang tungkulin nila, hindi nagsisisi at nagbabago kahit pagkatapos ng paulit-ulit na pagbabahaginan, at patuloy pang ang gumagawa ng kasamaan, pinag-uukulan sila ng pagkamuhi ng Diyos. Dapat din natin silang itakwil at kamuhian. Para naman kay Yang Guang, malaki ang naitulong ko sa kanya, pero sadyang wala siyang pagpasok. Pagkalipas ng ilang taon, hindi pa rin siya nagpapakita ng kahit katiting na pagbabago. Maraming taon na siyang sumasampalataya sa Diyos, pero hindi niya isinasagawa ang katotohanan at ayaw niyang gawin ang tungkulin niya. Isa siya sa mga hindi mananampalataya na ibinunyag ng gawain ng Diyos. Kailangan kong magsagawa ayon sa mga prinsipyo, mahalin ang minamahal ng Diyos at kamuhian ang kinamumuhian ng Diyos. Sa makatwid, isinulat ko ang pagsusuri tungkol kay Yang Guang. Pagkatapos maipasa ang pagsusuri, napalagay ang puso ko. Kalaunan, napaalis si Yang Guang. Sa pamamagitan ng mga karanasan ko sa panahong ito, nagkamit ako ng kaunting pagkilatis sa tradisyonal na ideya na ang kabutihang natanggap ay dapat na buong pasasalamat na suklian. At naranasan ko kung paanong ang paraan ng paghihimay ng Diyos sa mga maling kaisipan ng tradisyonal na kultura ay ang pagliligtas niya sa sangkatauhan. Kung hindi ko nabasa ang mga salita ng Diyos, palagi pa rin akong mamumuhay ayon sa tradisyonal na ideya na ang kabutihang natanggap ay dapat na buong pasasalamat na suklian. At hindi ko alam kung gaano karaming bagay na lumalabag sa katotohanan at lumalaban sa Diyos ang magagawa ko. Ang pagkakaroon ko ng maliit na pagbabagong ito ay resultang nakamit ng mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.